Matapos mabigyan ng korte ng hatol na magbayad ng penalties doon sa borrower, yung Fcash Global o yung mga fast cash lending apps, dapat paru pang bayaran. Nakita ko lang sa comment section ng post na yan, okay? Pero bago natin simulan ng ating video is, maglalambing po ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video, ito yung malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga online lending apps na usapan, pakihit lang po yung notification bell. Okay? At disclaimer, ako po ay nagpapaalala palagi na hindi ako nang hihikayat na mangutang kayo din sa mga online lending apps. Ako po ay nagre-review, sinisilip ko lang din po kung anong proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared grade experience sa maibabahagi sa inyo para sa tamang expectations dito sa mga online lending apps, no? So, ulitin ko rin na hindi rin po ako nanghihikayat o nagkukonsinti na wag magbayad ng utang. Tandaan niyo, ang utang ay utang, obligasyon yan at responsibilidad na dapat nating gawin diyan sa mga nagpapautang na yan. At paalala lang, maging maingat, maging matalino bago kayo pumasok o mag-apply dito sa mga OLA. Sabi kasi dito sa comment section no, sa post nung sa Fcash ng Supreme Court na dapat bayaran yung mga danyos na ginawa na paglabag sa data privacy ng borrower, yung nag-comment. Ano po ibig sabihin, magbabayad pa ba? Yes po. Hindi naman po kasi sila na-revoke. Hindi naman po sila nabigyan ng cease and desist order na bawal na sila mag-operate. Ang tanging nangyari lang po dyan, nilinawin ko, is dumaan yung taon, yung due process, yung complainant, yung borrower po ay nag-file ng kasong data privacy o paglabag sa pribadong datos ng kanyang pagkatao, yung mga impormasyon. Dahil nga, siya ay nangutang dito at ang nangyari ay yung mga kasama sa trabaho, kakilala, tinawagan, tinext at sinisingil at pinapaalam na may utang po yung borrower. At yun po ipinail niya sa National Privacy Commission at yun nga, at dahil nga umabot na sa Korte Suprema at nagkaroon ng hatol na bayaran ng 15,000 yung dapat bayaran ng Fcash, ay yun lang po ang gagawin nila. Paalala ko rin sa inyo, no? Yung ginawa siguro ng ginang na yan, ng borrower o kung ano man, no? Talagang pinursige niya yung sarili niya na ituloy yung kasong isinampa. Yun yung sinasabi ko sa inyo na personal po ang pagpapile ng complaint. At hindi po yan na para nagpapabili tayo ng suka sa tindahan. Nagpapasabay. Sabihin ako, pupunta ako tindahan, nagpapasabay ka ba? Hindi po ganun ang proseso ng batas ng ating gobyerno. Hindi po ganun yun. Ang pagpapile po ng complaint, tandaan nyo, personal. Ako, in my experience, lagi akong personal na pupunta. Ilang beses na, since 2023, meron akong mass filing sama-sama, meron akong personal na ginawa, meron akong mga personal na pagpapile ng complaint. Although, may mga pulis talaga na tumulong din naman sa akin na mahuli itong mga ang problema lang, by that time, no, pakita ko sa inyo yung mga picture ko nung nasa PNP ako, na mag-isa ako. Tapos may sumabay dyan may sumabay, gustong sumabay na mag-file ng complaint. So, share ko lang, parang gusto kasing mangyari ng mga nagpapile ng complaint. Ako pumunta na ron, sila wala. Ang lumalabas, parang ang gusto nilang mangyari lang is, mag-file ako, tapos sasabihin ko lang kung ano yung ola na ng haras sa kanila. Hindi po gano'n, ulitin ko, hindi po yan nakukuha sa pagpapasabay. Kasi may kailangan tayong pirmahan, statement of affidavit of complaint na pipirmahan, dalagdaan po natin. Importante yun para umakyat sa korte yung reklamo, para magkaroon ng search warrant. At kung ako lamang mag-isa, hindi ko yun aakit basta-basta sa korte. Buti nga, bilib ako rin sa borrower na yun na taon yan Hindi yan basta buwan lang, hindi yan basta taon lang. Siguradong umabot ng mga isa o mahigit sa isang taon yung nangyaring desisyon ng korte na yan. Hindi yan basta-basta, hindi yan biro. Siguro kailangan pinaglaanan niya ng panahon para magkaroon lang siya ng justice na para sa kanya. Yun nga lang, hindi ko rin sure kung pati ba yung utang niya is ibinalik, yung mga sobra-sobrang ibinaya dahil nga unconscionable yung pautang nitong si Fast Cash. Alam ko naman yun kasi halos lahat ng mga OLA ngayon. At syempre, dapat nga sinilip din ng Supreme Court na na-revoke na yan. Dahil sa unfair debt collection practices. Sana sinilip na rin yung para patanggal na rin. Kasi matagal na yan marami ng complaint yan. Nawawala na nga sa Play Store yan. Sa App Store nawawala rin. Pero nandito pa siya. Nakikita ko pa siya sa Vivo phone na gamit ko.
At ang alam ko, sa Huawei App Store din nila, meron din po silang mada-download dyan. At sa mga website, kung i-share, link, i-search nyo yung mga link ng Fashcash na yan, ng Fcash na yan. Okay, ulitin ko, meron pang nagsabi sa akin na under daw ng Atome yung Fashcash. Baka Atome Fashcash loans. Hindi siya as in talagang Fashcash loan apps. Iba po yun. Iba po yung mga nasa, ano ba yun sa TikTok Fashcash loans or something like that. Ibang company po. Pag sinabing Fcash Global Lending Company, yun yung pangalan ng lending company. Tapos yung Fashcash po, yung pangalan ng kanilang mga online loan apps, Fashcash Loan, Fashcash Loan, Fashcash BIP, tsaka Fashcash, tapos may isa pa yan tayo. Fashcash, kalimutan, isa basta meron pang isa yun. Di kung apat yan, alam ko, pagkakaalala, parang apat na online loan apps ang gamit ng Fcash Global. Yun paalala ko sa inyo. Kaya hindi po biro yung nasabihin nyo na makikisabay lang kayo. Hindi po. Papaalala ko lang po sa inyo. Ngayon, kung may utang po kayo sa Fashcash ngayon, sa Fcash Global Lending, bayaran nyo po dahil hindi naman po yan nabigyan ng cease and desist order. Ulitin ko lang, bayaran po ninyo yung ating utang. Ngayon, kung narareklamo nyo yung taas ng interest, yung pangaharas nila, gawin nyo rin yung ginawa ng complainant, nung nagreklamo, di ba? Kasi, ipunin nyo yung mga ebidensya na, excuse me, na meron kayo, ipunin nyo lahat, then lahat kayo mga may naging problema, nagkaroon ng problema dito sa Fcash Global, no? Magsama-sama kayo para isang complaint. Kunwari, may 10 kayo na Fcash na katao na may utang dyan, na nakaranas kayo ng harassment, ng data privacy. Mas malaki yung magiging chance na umakit sa korte yan at magkaroon ng desisyon na maaari talagang matuluyan ng ma-revoke. Pero I doubt. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? Wala na akong tulak kabigin sa mga ahensya ng gobyerno ngayon sa mga nangyayari. Kaya even lahat naman halos may corruption eh. Even the mga maliliit na mga ahensya Huwag na lang tayo maglokohan dito, no? Hindi naman ako galit sa gobyerno. Hindi lang ako natutuwa sa mga ginagawa ng mga ahensya, sa mga kanilang paglabag dyan sa mga corruptions na yan. Okay, ulitin ko lang. At yun lang napapaalala ko sa inyo. No? Kung may 10 kayo mahigit, magtulong-tulong kayo, magsama-sama kayo, mag-file kayo ng complaint sa NPC, sa PNP, sa PAOK. I don't know talaga, no? Wala akong ideya kung nandyan pa ang one-stop shop ng PAOK kasi nga nag-resign na si Sir Winston Casio, tsaka nalipat na ng ibang government agency si Sir Gilbert Cruz, no? Si Attorney Gilbert Cruz. I don't know kung nandiyan pa. Tsaka wala rin akong time ngayon na umabsent kasi medyo malaki pangangailangan ko kaya hindi ko alam kung ano magiging mangyayari dyan. Pero sa paalala ko lang sa inyo, kung kayo magtutulong-tulong, kahit mga 10 lang kayo, tandaan nyo, ulitin ko, aakyat sa korte yan. Kasi kung mag-isa ka lang, hindi po yan aakyat sa korte, sabi po yan sa akin mismo ng PAOK na kung ako lang mag-isang papel ng kaso dyan sa isang OLA, wala. Pipirmahan, yes. Pipirmahan ng attorney, pipirmahan ko, pero hindi yan maggagawa ng tao, magsasayang ng oras para lang sa reklamo ng isang tao lamang. Kailangan mas marami, mas maganda. Yan ang sasabi ko. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako na pakipollow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming po salamat sa ulitin.